Testing, 1, 2, 3. Test, mic, test. 1, 2, 3. 1, 2, 3, testing. 1, 2, 3. Test. 1, 2, 3. 2, 3. Mic test. 1, 2, 3. Hello, mic test. Hello. Hello, mic test. Bia. Mic test, Bia. Hello. Ready na? Ready na? Okay na? Sister Bia, okay ka na? Sige, tayo po tayong lahat. Tayo po ay humingi ng gabay sa ating buhay na Diyos. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makasamba kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Aming Ama, gabayan po kami ng Holy Spirit sa magitan po ng aming Panginoong Yeshua. Kami ay lumalapit sa iyong banal na trono. Ikaw lamang po ang maitaas at maluwalhati sa bawat bahagi ng aming programa. Sa mga tatayo rito, ikaw lang po ang makita. At ikaw lang po ang maluwalhati sa pangalan lamang muli ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Good morning po. Hello po. Hello. Good morning, church. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos? Amen, amen. Todo-todong pagpupuri sa ating Diyos. Pumalakpak po tayo lahat para Yes, sa ating Lord. Diyos. Amen. Yes, our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah, Is to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, Sing hallelujah to our God. glory, Hallelujah is to our God. Every praise is to our God. every praise Is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah, Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. yes He is, Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes,
He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Yes, our God, sa iyo lamang aming papuri, Lord God. Yes, oh God. Yes, our God. Tuloy po tayo. Tayo po pumalakpak sa ating Diyos. Yes, Lord God, you rescue our soul. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe. I raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes, God, I know you rescue my soul. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe. I raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 Yes, oh God, thank you, God.
goodness, O God. All my life you have been faithful, O God. And all my life you have been so good to our lives, O God. And we will sing your goodness. I love you, Lord. Your mercy never fails me. And all my days you have held me in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. And all my life you have been faithful, Lord, oh God. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been
been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord God, thank you for goodness in our lives, oh God. You have been so, so good to us, oh God. Yes, Lord God, thank you, Lord. Yes, Lord God, our judge and our defender, O God. Yes, O God, we glorify your name, O God. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. And so God, our judge and our defender, our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious life, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. So God, I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I
believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Yes, Lord God, I believe in eternal. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Yes, oh God, we believe you, Lord God. Lord, lahat ng papuri, pasasalamat, O Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. Patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon. Yes, oh God. Yes, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mga buhay, Panginoon, ng inyong mga anak na nandito, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang nananahan sa aming buhay, Lord God, na ikaw lamang ang aming Diyos na aming tinitingala, Lord God. Patuloy ka, Panginoon, na mamuhay sa aming buhay, Lord God, magpakailanman, Panginoon, at hanggang sa ikaw ay dumating, Panginoon, ang pangalan mo pa rin, O God, ang aming itataas, Panginoon. Dahil alam namin, Lord God, na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, Panginoon, at kailanman ay hindi kami iiwan, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng aming pagkukulang sa inyo, Panginoon. Ay ikaw, Panginoon, ay nandiyan pa rin, Panginoon, at kailanman ay hindi kami iiwan, Panginoon. Kaya Lord God, thank you for your goodness in our lives, O God. Ikaw lamang, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Patuloy po tayo nakatayo para purihin batiin ang ating mga katabi. Lahat po tayo magkamayan sa bawat isa. Batiin po
Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. Sige. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more in each new day. Let God's love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Isang malakas na palakpak nga po para sa ating Panginoong buhay. Amen. Yes. Sige po, magandang umaga po sa bawat isa. At batiin po natin ang ating mga katabi at pakisabi po sa ating mga katabi, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Ayan, sa kabila naman po, kanan, kaliwa, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. May pagsapak. Sige po, ayan po, ayan. Tunay nga ng kabutihan ng Panginoon ay nasa buhay natin at hindi magmamaliw ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen po. Kahit ano man po ang mangyari, yan, hindi yan mawawala. Mahal na mahal pa rin tayo ating Panginoon. At patuloy siyang kikilo sa ating mga buhay. Amen. Sige po, dadako po muna ako sa ating announcements. Yan, nag-uumpisa po tayo every Sunday. Yan, 9 a.m. po yan. And every, naman po, meron tayong prayer meeting face-to-face. Yung F2F po yan. Face-to-face po yan, home visitation. Ayan, yung mga gusto rin po na prayer meeting sa kanilang mga tahanan, sa bawat miyembro ng ating pamilya. Ayan po. Pagbigay alam lang po natin kay Pastor at maluwag yung schedule ni Pastor ay maayos. Ayan po. Para tayo madalay magkaroon ng prayer meeting, Bible study at onti pagtitipon-tipon kasama ang ating mga pamilya. Ayan. May nagaganap rin po tayong Associated Bible Study every Saturday po ng alas 12 ng tanghali. Meron rin po tayong outreach fellowship sa 13 Martires po yan every 4th Sunday ng buwan. Ayan po. 9 a.m. din po yun nangyayari. So, kung mapapansin nyo, minsan si Pastor wala dito every 4th Sunday. Ayan po. Dahil po, meron po tayong outreach ministry po doon. Ayan. Na pinapangunahan din nila Ate Lulu. At nag-anniversary po sila. Ayan, last year. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ayan, 1 year na. And, diba, Pastor, 1 year na yon. Parang bilis ng panahon. Pero sa grace ng ating Panginoon, ayan, nakaisang taon at maraming pa pong taon ang darating. Amen. Then meron po rin po tayong feeding and healing ministry sa mga selected barangay po yan. Ang goal po natin sa ating mga healing and feeding ministry ay makapag-evangelize ng ating mga kapatiran at makatanggap sa ating Panginoon. At lahat po yan, inaanyayahan ko po kayo na tumulong or kung may mga gusto nyo pong makipag-pledge, ayan, pagbigay alam lang po sa ating mga leaders. At kung gusto rin po dumalo sa ating mga feeding program, ayan,
sobrang na-appreciate po namin yan. Lalo yung time and effort niyo po sa bawat ganap po sa ating church. Ayan, ipaalala ko lang din po namin ang leadership training. Ayan, every second and third Sunday of the month po yan nangyayari. Ayan, right after ng worship service natin. So, yan po ang bawat lahat na magstay po muna for a while para po sa ating leadership training. Sige po. Sa iba pa pong karagdagan announcements, ibigay ko na po kay Pastor ang mga iba pa pong karagdagan. Sige po. So, first Sunday po ngayon, mamaya po, may communion tayo and meron po tayong onting salo-salo. And, syempre po, may birthday cake din po tayo sa bawat. Yes, yan, birthday. So, bawat mag-celebrate ng birthday for the month of July. Sige po. So, sige po. Dahil first Sunday, baka po may gusto pa rin naman mag-testimony. Ayan. Meron pa po ba? Sige po, okay lang po. Sige ako po siguro ko lang isa. Sige po, mag-testimony po ako na Gusto ko lang po talaga sobrang magpasalamat sa ating Panginoon sa buhay ko po at buhay ng asawa ko at sa buhay ng mga taong nasa paligid namin. Ayan, sa buhay ng mga kamag-anak namin, yung mga nagmamahal sa amin. At sa may mga bagay po na nangyayari sa buhay natin pero ayan, sa pagpapala ng Panginoon, nasusurvive naman. Meron mga umaalis ng mga kaibigan, kapatiran. Pero, yan, siguro po, lagi na lang po tayo mag-focus sa mga nag-i-stay and yung sa patuloy ka po na mag-serve para kay Lord. At gusto ko lang po sana ipamahagi sa bawat isa na huwag po tayong hihinto sa lilingkod sa Panginoon dahil ayan, what we reap, we will sow po in heaven. Amen po. Ayan. Thank you po sa karagdagan taon na aking buhay and thank you sa Panginoon na sa pag-iingat niya po sa aming mag-asawa at sa lahat po ng mga blessings na aming tinatanggap despite sa lahat ng mga kaganapan sa aming mga buhay. Ayan. Amen po. So, dadako po tayo sa ating tithes and offering. Ayan po. Pangunahan po tayo ni Brother Dan. Palakpakan po natin ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa linggong ito, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin, sa pag-iingat niyo sa amin, sa bawat isa, sa isang linggo, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin blessing. Lord, bless this church, Panginoon, sa bawat, pati ang mga miyembro, Panginoon, kung i-bless niyo po sila in work, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa po, Lord, makapag-contribute po, Panginoon, sa church na ito, Panginoon. Bless this church in Jesus' name. Amen. Habang po tayo lahat ay nagbibigay na ating mga kaloob, ang ating mga ikapu para sa ating Panginoon, ang music team po ay magbibigay ng special number and tawagan ko po ang ating guest. Guest po. Yan, guest singer. Ano yun? I can see your voice. Sister Jean. Ikaw lang talaga dyan eh. Sound, check, hello. Hello, sound. Check, sound, mic po, sound.
its pieces, broken and scattered. In mercy gathers, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our weakness, you set your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see your love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down.
up the broken to life. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga sarili para sa pakikinig, pagbubulay-bulay at pagsasabuhay ng salita ng ating Panginoon Diyos na pangunahan po ng ating butihing pastor, Pastor Eve. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po. Lahat po ay inaanyayan na magsitayo bilang paggalang sa banal na salita. At tinatawagan ko po ang ating scripture reader, Brother Verhel. Makibukas po tayo sa 2 Peter chapter 2 verse 1 to 2. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwaang pananampalataya na itatuwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na mga tataglay ng kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Verse 2, at marami magsisisunod sa kanilang mga gawang mahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sige pa, manalangin po tayo. Aming amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, niling po namin ng iyong Holy Spirit na siyang gumabay po sa aming pag-aaralan ng may mga salita at ikaw po ang maitas at maluwalhati lamang sa magitan lamang ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Tayo po'y makakaupo na. Ang ating pong paksa ay medyo maselan mga kapatid, kaya nangangailangan po ito ng ating pong pagtsatsaga sa pakikinig para maunawaan po natin yung pagtutuwid sa mga maling doktrina na nakakapasok sa loob ng iglesia. At particular po yung Marcionism, false teaching. Naalala nyo po, meron tayong serye ng pag-aaral. Pinag-aaralan po natin yung mga doktrina na mali na nakapasok na po sa loob ng iglesia. Ito po hindi po yung sa labas, hindi po ito yung mga turo ng mga kulto, kundi ito po yung mga false teaching na hindi po natin namamalayan ay niyayaka po ito ng mga mananampalataya sa iba't ibang iglesia ng ating Panginoon. At ito nga po yung tatalakayin natin, ang Marcionism, false teaching. Sabi po doon sa ating binasa sa 2 Peter chapter 2, verse 1 and 2, ay ayon po kay Apostol Pedro, binasa po ng ating kapatid kanina, ay meron pong mga darating na mga bulaang guro na makakapasok po ng lihim sa mga churches ng ating Panginoon at sila po ay magtuturo ng mga hidwang paniniwala upang ang mga mananampalataya po ay magulo at mahikayat sa mga maling paniniwala na ito. At sabi po ng talatang to, hindi po sila palalagpasin ng ating buhay na Diyos. Para maituwid po ito at makilala natin na ito po ay mga mali, ay kailangan po natin ang biyaya ng Diyos sa magitan ng kanyang mga kasulatan. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. So ito po yung binigay ng ating Diyos para
makita natin yung mga maling aral na ito at ma-discern po natin at ma-expose po natin. Sabi po sa 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Ito po yung tamang pagtuturo ng mga kaalaman tungkol sa Diyos, yung doktrina. Pangalawa, sa pagsansala. Ito po yung sa pagtutuwid ng mga maling aral. So, paano po natin itutuwid? Gagamitin po natin ang salita ng Diyos. Sa pagsaway, ano po yung pagsaway? Ito po yung pagsaway sa mga maling gawain ng mga tao. Ito po yung mga kasalanan na ginagawa po ng mga tao. At sa ikatututo na nasa katwiran, ano po yung tamang pamumuhay? So, yan po ang banal na salita ng Diyos. Yan po ang ating gagamitin upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Purihin ang Panginoon. So, ang layunin po natin, ang pag-aaral ay upang malaman at maiwasan ng mga maling aral at katuruan na naituturo sa loob ng iglesia, ng mga iglesia, na mula sa mga bulaang tagapagturo o false teachers bilang babala ng Panginoong Yeshua sa kanyang mga alagad. So, ang Panginoon ay nagbigay na po siya ng babala na meron pong mga maling katuruan na makakapasok po sa iglesia na maging maingat po ang mga alagad. Matthew chapter 16, verse 11 and 12. Matthew 16, verse 11 and 12. Okay, basahin po natin. Yung kasunod lang. Ayan. Sabi po sa talatang to, ano tindi ninyo na pag-uunawa na hindi ang sinasabi ko sa inyo ay tungkol sa tinapay. Datapat kayo mag-ingat sa lebadura ng mga Pariseo at ng mga Saduceo. Sabi po sa verse 12, nang magkagayoy, kanilang natalastas na sa kanila ay hindi ipinag-uutos na sila ay magsipag-ingat sa lebadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Pariseo at mga Saduceo. Yan. Ang layunin po nito, mga kapatid, para hindi na po tayo madaling madaya. At marami pong mga mananampalataya ay kahit matagal na, nadadaya pa rin po ng mga maling doktrina na ito na nakakapasok po sa loob ng church. Sabi po sa Ephesians 4:14-15, ang layunin po ng Panginoon ay upang tayo wag nang maging mga bata pa na, ayong kasunod, kapatid, upang tayo wag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabila ng lahat ng mga hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig at mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay, si Kristo. So, one of the signs of maturity ng isang mananampalataya ay hindi na siya madadaya pagka meron po siyang napakinggan na nangangaral, maging pastor man ito. Halimbawa, nagkaroon po tayo ng guest speaker, tapos napansin natin, iba na yung tinuturo niyan, nalalaman po agad natin na mali yung itinuturo. Ito po yung discernment at ito po yung lumalabas na tayo po ay nagiging matured na sa Panginoon. Pagka nakikita po natin yung mga maling katuruan nito at alam po agad natin, hindi ito ang aral ni Kristo. Yan. At isa nga po yung ating i-share, ito po yung mainit ngayon sa internet. At ito po ngayon ang mga i-share sa mga iba't ibang churches na nakadetect po nito. Ito po yung kumakalat na nakakapasok po sa mga mananampalataya. Ito po yung kasunod, kapatid, no? Ito po yung ang Marcionism view. Ano ang Marcionism view na false teaching? At sino ang nagtuturo nito ngayon sa Pilipinas? So, ito po yung ating tatalakayin. So, ano po ba itong Marcionism view na false teaching? Okay, ready na po mga kapatid, ano? Baka tayo po ay, kasi medyo babasahin ko po ito, kaya baka po tayo antukin. Medyo tiyagaan nyo lang po. Now, sino po si Marcion?
Marcion was born around 85 AD. Mantakin nyo, 85 AD, nung si Marcion na ipinanganak, buhay pa po si Apostol Juan, dahil sinulat niya po yung Revelation ng 95 AD, around 95 AD. Buhay pa po si Apostol Pablo nung panahon na to. Noong 85-80, nang pinanganak po si Marcion sa Sinope, a city of southern coast of Black Sea in the modern-day Turkey. So yung tatay po niya ay isang bishop, mali lang po spelling, no? Which provided him with strong foundation in the early Christian church. So si Marcion, lumaki po siya sa pamilya ng mga mananampalataya. Okay, Marcion became a wealthy ship owner which enabled him to travel extensively. So, nangyari po kay Marcion ay yumaman po siya. Siya po ay may-ari ng mga barko at bumabiyahe-biyahe po siya. Hindi po siya yung nagpapatakbo ng barko, kundi ship owner po siya. At sa kanya pong pagta-travel, nakakamit po siya ng iba't ibang klaseng katuruan. At nakamit nga po niya si Sedes, isang heretic teacher. At dito po niya nakuha yung kanyang katuruan na Marcionism. Yan, nakuha po niya sa isang false teacher na si Sedes. Ano po ang katuruan ni Marcion? Marcion erroneous, ano po ang nangyari kay Marcion? Marcion erroneous beliefs and teaching led to his expulsion from the church in Rome in the year 144 AD, at which point he founded his own churches. So nagtayo na po ng mga kulto na simbahan itong si Marcion. At dahil nga po yung kanyang tatay ay bishop, nakita po agad ng kanyang tatay yung kanyang anak ay nagtuturo ng iba. Ng ibang katuruan na hindi ayon sa salita ng Diyos, sa Biblia. Kaya yung mismong tatay niya, na yung bishop na tatay ni Marcion, ang nag-expel po sa kanya. Tinanggal po siya. So ano po ang mga katuroang mali ng Marcionism? At bakit po ito tinawalag sa iglesia ng Roma, sa Roma noong 144 AD? Una, Marcion, erroneous belief, pakinggan niyo po ito. Ito po yung kanyang mga maling paniniwala, pertains to the number and nature of gods. So naniniwala po siya na merong magkaibang Diyos. Particularly, Marcion taught that there are two gods. So meron po siyang pinaniniwalaang dalawang Diyos, isang lower and higher God. Lower and higher. The lower God is the creator and is revealed in Hebrew scripture to be the wrathful and focus on the law and judgment. Because flesh was created by this God, Marcion argues that flesh is evil. So ang nilikha po ng Diyos na ito ay isang makasalanang mundo, isang imperfectong mundo. At ang Diyos daw po na ito na lumikha ng Old Testament ay Diyos ng Old Testament, at ito po raw ay puro judgmental. Judgmental daw po ito. Ibig sabihin, konting mali mo, hindi ka nakasunod, parusa. So marami po itong pinapapatay at ginunaw po niya ang mundo ng Old Testament. At ito po yung panahon ni Noah, at ginunaw din po niya yung Sodom and Gomorrah, at marami po siyang pinapatay na bayan at pinarusahan. At yan po yung lower God, sabi ni Marcion, ng Old Testament. Yung higher God, hindi pa raw kilala ng mga tao. The higher God was unknown to humankind until He sent His Son, Jesus, to earth. This God is totally good and devoid of wrath, with a focus on love and peace. So yung higher God, hindi kilala ng mga tao. Nakilala lang po ng mga tao yung higher God nang dumating si Jesus at nang inireveal ni Jesus kung sino yung kanyang tatay. At kung yung tatay ni Jesus, ito pala yung higher God na doon lang nag-reveal. So yung lower God, ito yung Diyos ng Old Testament. So magkaiba. Yung lower God sa Old Testament, mabaksik na Diyos, pumapatay na Diyos, nagpaparusa. At yung higher God, ito yung mabait na Diyos, ito yung nagpapatawad, ito yung Diyos ng kapayapaan, Diyos ng pag-ibig. So magkaiba daw po yon ayon kay Marcion.
Naintindihan niyo po ba? Maling turo po ito. Baka naniniwala na kayo rito. Maling turo po ito. Okay, Marcion belief arose from his inability to reconcile God's goodness and love with God's judgment and wrath, leading to the two-God concept between Old Testament God and the New Testament God. Kasi ang problema ni Marcion, hindi niya ma-reconcile yung dalawa. Bakit yung Diyos ng Old Testament mabagsik, pumapatay? Bakit yung Diyos ng New Testament, Diyos ni Ama ni Jesus, ay mapagpatawad na Diyos? The implication of two gods had a ripple effect on Marcion's theology. He was forced to also teach the existence of two Messiah in order to explain the messianic prophecy in the Old Testament. Ngayon, ang problema ni Marcion, sa Old Testament, nag-prophecy na meron darating na Messiah. So kung may darating na Messiah, dapat may kaugnayan siya, si Jesus, doon sa Old Testament God. Ngayon, sabi ni Marcion, yung prophecy ng Old Testament, hindi si Kristo yon. Yun ay ibang Messiah. Messiah yon ng Israel na maghahari sa mundo. Physical Messiah. Yung si Kristo naman ay ibang Messiah. Ito, spiritual na Messiah para sa kasalanan, para tubusin tayo. Actually, para tubusin tayo sa paghahari ng Diyos ng Old Testament. Actually, hindi sa kasalanan, kundi para mapalaya tayo sa paghahari ng Diyos ng Old Testament. So, iba yung kay Marcion. Parang nangyari, alipin tayo ng Diyos ng Old Testament, pinalaya tayo ni Jesus. Kasi yung Ama ni Jesus ay mas mataas doon sa Diyos ng Old Testament. Now, in his teaching, the Old Testament Messiah was prophesied to establish the Jewish kingdom in an earthly sense, while the New Testament Jesus was the Son of the higher God who came to introduce the higher God to humankind and save the nations from the lower God. Ayan. So, yun po ang paniniwala ni Marcion. Number 2, another category of Marcion's erroneous belief. So, yung number 1 ay iba ang Diyos ng Old Testament, lower God. Iba ang Diyos ng New Testament, higher God. Yun yung Ama ni Kristo. Okay. So, number 2, another category of Marcion's erroneous belief pertains to the law and the gospel as coming from two different gods. Okay, he thought that the principle of the law of the Old Testament are too different from those of the gospel of the New Testament for the two to be given by the same God. Therefore, the law must come from the lower God and the gospel from the higher God. So, yung Old Testament, puro batas, puro utos, 10 commandments, thou shall not, thou shall not, thou shall not. Right? So, yun daw ay iba sa gospel. Yung gospel ni Kristo ay puro pag-ibig, pagpapatawad. Kaya magkaiba itong dalawa, sabi ni Marcion. Kaya yung Old Testament ay yung mga kautusan binigay kay Moises, lahat po yung kautusan na yon at kasulatan ay galing sa lower God. At yung higher God ay yan ang New Testament. So in separating them, ito po naging epekto, no? In separating them, Marcion rejected the Old Testament. So sa kanya, ang Old Testament hindi parte ng Bible. Sa kanya, ang Bible ay ang New Testament lang. Pero hindi pa lahat. Pinili lang niya. So his biblical canon included only the parts of the Gospel of Luke. So wala sa kanya si Matthew, Mark, and John. Sa kanya, si Gospel of Luke lang. Pero hindi pa lahat. Pinutol pa niya. And 10 of the epistles. Saka yung mga sulat lang ni Apostol Pablo. Wala sa yung sulat ni Peter, ni James, ni John, wala po yun. Hebrew, wala. Yung ano lang, 10 epistles lang ni Apostol Pablo. Also, aiming also to avoid the New Testament reference to the law that contradict his theology. Lahat ng reference na tinatanggap ang Old Testament, si Jesus Christ, ginagamit niya ang Old Testament, Scripture, it is written, sabi ni Kristo. Tapos yung nagpakita si Kristo, nakasama si Elijah at si Moises, yung Transfiguration. So ibig sabihin, kilala ni Moises si Jesus,
At dumalabas doon, si Jesus ang nagbigay ng 10 Commandments kay Moises. Boss niya si Jesus Christ. Tinanggal niya yon sa Matthew. Kaya wala siyang Matthew, si Marcion. So, ang gamit ni Marcion, sabi niya, Galatians 3:13, Marcion's used Galatians 3:13 to support his theology. Ito yung pinaka-verse niya. Sabi niya, Christ redeemed us from the curse of the law. Yung law, sino yon? Yun yung, sino nagbigay ng law? Di ba si Moises? At kanino galing yung law ni Moises? Yung 10 Commandments? Doon sa lower God. Yung Diyos ng Old Testament na iba sa Diyos ni Jesus, sa Ama ni Jesus. Sabi niya, cursed is everyone who is hung on a tree. Marcion interpreted this to mean that the higher God had sacrificed His Son to end the rule of the lower God. So, ang kalaban pala ni Jesus, yung Diyos ng Old Testament, yung lower God. Okay? Si Jesus, ang ama niya ay yung higher God. Galing siya sa higher God. Okay. The last main category of Marcion's erroneous belief in his denial of the incarnation of Jesus. So, Marcion taught, that Jesus was not actually born of a woman and only appeared to be a man because flesh and matter are evil creation of the lower God and having flesh would have made him imperfect. So sabi niya, si Jesus hindi talaga nagkatawan tao. Dumating siya rito, tao na, nakita ni Mary, inampon. Ay, ampunin natin to, baby. Baby na. So hindi siya pinanganak ni Maria kasi kung pinanganak siya ni Maria, tao siya, meron siyang karumihan ng tao. Kasi ayon kay Marcion, ang tao ay makasalanan, marumi. Which, alam naman natin, nung nilikha ng Old Testament, God, si Adan, hindi marumi, malinis. Kaya lang naging marumi si Adan dahil sinuway niya yung Diyos. Diba? Yung utos ng Diyos. Pero originally, ang tao ay malinis, hindi evil. Sa kanya, evil, nilikha na evil. Kay Marcion. Kaya si Jesus, nag-anyong tao. Hindi siya nagkatawang tao. Nag-anyong tao lang. So, dinideny niya yon na siya ay born of a virgin. Yan, ha? Yan. Kaya magkakaproblema yon, paano siya namatay? Kung anyong tao, kundi siya. So, magulo na po yung, kaya yung tatay niya mismo nagtiwalag sa kanya. Kaya lang, somehow, yung turo ni Marcion nakarating sa panahon natin. Okay. Ano ang modern Marcionism at sino nagtuturo nito sa ating panahon? Okay, ang example ng modern example of Marcionism heresy, a particularly clear one is the 2018 sermon entitled Not Difficult by the Atlanta area mega church pastor Andy Stanley. Ito, nakikita ko pa sa YouTube to si Andy Stanley. So, malaki po ang church nito. Marami po siyang mga church sa iba't ibang mundo. His motivation for the sermon in his concern for those who are living or losing the faith due to Old Testament passage that are difficult to accept. So, sa kanya, ang concern niya, yung Old Testament ay magulo sa kanya. Maraming contradiction sa New Testament na Diyos. So, Stanley's solution is to unhitch the Old Testament from Christianity, arguing the foundation for the church is the resurrection, not the Bible or the law and the prophet. So, yun na, naging problema. Tinanggal niya po yung Old Testament. Sabi niya, ang Bible, hindi yan ang basihan ng ating pananampalataya, kundi yung resurrection ni Christ. Kaya, si Kristo ay hiwalay si Jesus sa Old Testament. So, parang katumbas ni Marcion. May pagka-Marcion. Pero, modern itong si Andy Stanley. So, sa kanya, walang kinalaman yung Biblia sa resurrection. Alam naman natin, kaya may resurrection kasi pinropesay ng Old Testament God sa mga prophet na yung isusugo niyang Messiah ay mamatay at mabubuhay sa ikatlong araw. According to the Scripture. Kasi kung hindi pinropesay yun, hindi mangyayari. Kaya sinabi na ng Diyos, kaya matutupad. So sa kanya, dinideny niya yon, walang kinalaman. Sa kanya, separate event yung pagdating ni Kristo. Walang kinalaman sa Old Testament prophecy.
Kaya hindi niya kinikilala yung Old Testament, na lalo na yung Laws and Prophets, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, particular yung sinulat ni Moises. Now, he believed that the Old Testament was not the go-to source regarding any behavior of the church. So, hindi daw dapat natin yon binabasa na sinusunod bilang basihan ng ating pananampalataya at doktrina. And overall portrays Christianity as a stand-alone religion, not Judaism. So, sabi niya, yung reliyon ng Kristyanismo hindi galing sa mga Hudyo, which is hindi pwede. Galing tayo sa mga Hudyo. Diba? Kaya lang, yung mga Hudyo, tinanggihan nila si Kristo, kaya sabi ni Pablo, ay sa mga hentil na ako pupunta kasi tinanggihan nyo. So yung ating blessing ay una sa mga Hudyo, tapos sa ating mga hentil. Galing tayo sa reliyon at Diyos ng mga Hudyo. Pero sa kanya, sabi niya, stand-alone ng Christianity. Nagsimula yan nung panahon lang ni Kristo. Walang kinalaman ng Old Testament. Walang kinalaman ng Israel, yung reliyon ng Israel sa atin. Yan. Now saying, sabi niya, when I say the New Testament, I'm not saying the Bible. I'm talking about this collection of ancient first century document that got put together later on and was called the New Testament. So sa kanya, ang Bible ay hindi kasama ang Old Testament. New Testament lang. Diba? Parang si Marcion. Diba? Modern Marcionism. Now, the danger is, Stanley's sermon is far from the only modern example of Marcionism. It is a significant example because of his influence as a pastor. Ano po ang danger? Marami po siyang churches, 180 churches worldwide, at na-impluensyahan niya po ito ng kanyang turo. But many more pastors and churches fall into this theological trap. So, marami po. Tayo, kahit maliit lang po ang iglesia ng Living Word Ministry, ay sinisigurado ko po nasa katotohanan po tayo. Kaysa po yung malalaking churches, maraming miyembro, pero napasok na po ng maling katuruan. So, yan po yung si Andy Stanley. At makikita nyo po yan pag sinearch nyo sa YouTube, na meron po siyang mga YouTube. Huwag nyo na lang pong pakinggan kasi baka may kayat kayo. Testing lang po, pag pinakinggan nyo, pag nahikayat kayo, hindi kayo talaga born again. Ibig sabihin, wala pa yung Espiritu ng Diyos sa inyo, nadali kang nahikayat ng mali. So dapat bilang Kristiyano na ang Espiritu ng Diyos nasa atin, alam na natin, ay mali ito, madediscern na po natin. Okay, number 2, another modern example of Marcionism, nabalitaan niyo na po ito, is Kuya Ed Lapis of Day by Day Ministry. Alam niyo po, yung misis ko ay nakikinig po yan kay Kuya Ed Lapis. Kaya laki po ng respeto ni misis. Bagamat ako, hindi po ako nakikinig sa kanya, ay si misis po. At sinasabi, si Kuya Ed Lapis ay isang practical preacher. Ayan. Ng Day by Day Ministry, where his message entitled of Legal Age na siya on his YouTube official channel, show this teaching of Marcionism. Mga mahigit isang oras po yung preaching niya na ito. Pinanood ko po ito. Kasi sinaliksi ko kung talagang Marcionism view. At yung conclusion ko nga, Marcionism view po ito. At meron pa po siyang mga ibang aral na mali, heretic, tsaka ako na lang po ay i-research ko pa po muna yon. Kasi parang wala po siyang second coming si Ed Lapis sa iba. So ito lang po muna of legal age na siya. Ano po ang katuruan ni Kuya Ed Lapis? Now, Kuya Ed Lapis in his teaching implied that there are two gods. Marcionism, di ba? May dalawang Diyos, sabi ni according to Ed Lapis teaching, a lower and a higher one. The lower God is the creator and is revealed in Hebrew scripture to be wrathful and focused on the law and judgmental, pumapatay, because flesh was created by this God, which is, ayan, sino yung tinutukoy niyang Diyos ng Old Testament?
is Yahweh. Ayan. Si Marcion, hindi pa pinangalan. Pero obvious, ito ay pinangalan na. Ni Ed Lapis is Yahweh. A version of Marcion's belief. So sa kanya, ang Diyos ng Old Testament, the creator of the Old Testament, Yahweh. Which is, agree naman tayo, di ba? Tama ba? Sino yung nagbigay ng law kay Moises? Yahweh. Actually, ay YHWH. Nilagyan lang ng A tsaka E para mabasa natin. Kasi hindi mo mababasa yan eh. Yahweh. Di ba? Wala eh. YHWH. Paano mo babasahin? Kasi very sacred yung pangalan na yan. Hindi binabanggit ng mga Hudyo. Okay? Kaya nilagyan na lang ng A tsaka E, Yahweh. Yung iba, nilagay E, tatlo. E, O, tsaka A. Kaya ang basa, Yehovah. Doon ang galing yung Jehovah. So, Yahweh or Yehovah. So, wala talaga nakakatiyak kung Yahweh talaga o Yehovah. Basta YHWH. Okay. Sa King James Version, pag may nakita kayo sa Old Testament na capital yung Lord, L-O-R-D, Lord, capital. Hindi yung first letter lang ha. Buo. Ibig sabihin, sa Hebrew, ang ginamit na salita ay YHWH. Yahweh or Yehovah. Okay, yan ha. Hindi Jehovah. Pero later on, sa translation, naging Jehovah na. Or Yahweh. Yahweh, Yehovah dapat. Kasi wala pong letter J noong panahon po ng araw. Wala pong letter J sa English, sa Greek or Hebrew nung araw. So, lumabas lang po yan nung sa English na po na alphabet. Kaya, naging Jehovah. Even yung letter B ay wala po. Kaya, Yehovah. Yehovah. Okay, the higher God was unknown to humankind. Ang alam lang ng Diyos, na Diyos ng sangkatauhan ng Israel, ay yung nagbigay, yung tinanong ni Moises, sino ka? Diba? I am who I am. So, ibig sabihin yun, siya si Yahweh, YHWH. The higher God was unknown to humankind until He sent His Son, Jesus, to earth. This God is totally good and devoid of wrath and focused on love and peace. The higher God, sabi ni Ed Lapis, ang mataas na Diyos, yung Diyos ni Jesus, yung Ama ni Jesus, ang pangalan hindi Yahweh. Yung Yahweh, yan yung lower God. Ang mas mataas sa kanya ay si El Elyon or si Elyon. Ibig sabihin, the Most High God. So, ang description ng Diyos na mataas, ayon kay Lapis, ay mas mataas na Diyos. Kaya nga, the Most High God. Yung kay Moises, Diyos ni Moises, si Yahweh. I am who I am. Ako nga. Yung nagbigay ng kautusan. Okay, the belief and practice based on the God of the Old Testament, Yahweh, is called Yahwism. So, ang tawag niya, Yahwism. So, pagka nagpa-practice ka, naniniwala ka sa Diyos ng Old Testament, that is called Yahwism. Okay? Yung practice of the belief and practice based on the God of the Old Testament, Yahweh, is Yahwism. And the belief on the practice of El Elyon and His Son, Jesus, is called Jesusness. Yun ang tawag niya. So, mamimili ka, Yahwism o Jesusness. O Jesusness. Kuya Ed Lapis interpreted this to mean that the higher God, El Elyon, sacrificed His Son, Jesusness, to end the rule of the lower God, Yahwism. So, para daw tayo makalaya sa Diyos ng Old Testament, lower God, Yahweh, at makalaya tayo sa practice nito, yung Yahwism, ay sinakripisyo ni Elyon ng Most High God ang kanyang anak. At doon lang sa panahon na yon nagpakilala si Elyon, the Most High God. Sabi niya, ako naman. Tapos na si Yahweh, ako naman si Elyon. Yan. Naintindihan po ba? Yan ang turo ni Ed Lapis. So, the practice of those who believe and follow the lower God of the Old Testament, Yahweh or Yehovah,
is called Yahwism, Parisines, and Moisesness. So, pati si Moises hindi nakaligtas. Kasi ang Diyos ni Moises, si Yahweh. Tapos yung mga Pariseo, pinatutupad ng mahigpit yung batas, di ba? Kahit yung Sabat, mahigpit. Kailangan wala kang gagawin. Kahit si Jesus, pinagbawalan, huwag kang magpapagaling araw ng Sabat kasi work yan. Yun nga lang, iba kasi ang implementation pagkaintindi ng mga Pharisee. Yun naman talaga, winarning naman sila ng Lord na maging maingat. Kasi iba yung interpretation nila at application ng law kaysa dun sa intention ng Sabbath law. Kaya ang tawag ni Ed Lapis dito, Yahwism, Parisines, and Moisesness magkakakampihan. And is spiritually blind and in darkness. So yung Yahwism, Parisines, Moisesness ay lahat ng sumusunod sa kanila nasa kadiliman. Ayan. At si Jesus lang, yung Jesusness lang ang magpapalaya sa kanila sa kadiliman. So kalaban. Magkaibang Diyos dalawa magkalaban. The implication of the teaching is that Jesusness is above Yahwism, Parisines, and Moisesness. Okay? That the later is darkness. Sino yung later? Yung Yahwism, Parisines, and Moisesness. Kadiliman yan. Kaya pagka yan, sinusunod mo, na naniniwala ka dyan, pinapractice mo yung kasulatan ni Moises at ibang pang kasulatan, sa Old Testament, ay nasa kadiliman ka. Yan. That later is darkness. The thief that comes to steal, kill, and destroy, which is the devil himself. Ito very shocking, mga kapatid. Nireveal ni Ed Lapis na yung Old Testament God is no other than, Yahweh is no other than the devil himself. O, di ba? Blasphemy, di ba? Sa atin. Pero maraming naniniwala dito. Ayan. Kaya siya yung tinutukoy na magnanakaw. The thief comes to steal, kill, and destroy. Sino yun? Yun yung Old Testament God, si Yahweh. Sino yung sumunod? Yung higher God, yan na yung si Elyon. Ito na, Jesus came, I came that you may have life and have it abundantly. So, kamatayan, kadiliman, ang dala ng unang God, na lower God, si Yahweh. Pero, si Jesus, ang dala niya, yung ama niya, Elyon, ay buhay na walang hanggan, kapayapaan. Moisesness, as implied in his teaching, is the practice of believing and following the law of Moses to include the books written by Moses in the Old Testament, which darkens and blind the minds of people. So pagka naniniwala ka sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yung 5 na sinulat ni Moises, ibig sabihin yan yung Moisesness, nasa kadiliman ka. Yan. Kasi, ang promotor niyan ay ang Yahweh, si Yahweh, which is the lower God. So, nasa kadiliman ka. May verses siya na, alam natin, twisted, siyempre yung verses. Now, in summary, Kuya Ed Lapis taught that the God of Moses, the God of Israel, and the God of the Old Testament, which is Yahweh, is not the same God and Father of Jesus Christ in the New Testament, which is sa Kanya, ang Ama ni Jesus ay si El-Elyon, Elohim. But rather, yung Old Testament God ay walang iba, kundi He is the devil that kept people in darkness. Inaalipin niya tayo sa kadiliman. Okay, naintindihan niyo na po yung turo ni Ed Lapis. Ngayon, pagka pinanood niyo po yung of legal age ka na, doon yung makikita. Kailangan yung buo para makita nyo yung turo niya na ito. Kaya, ang nangyari, yung programa niya sa DCAS, na-detect agad to ng DCAS, di ba? Tinanggal siya. At tinanggal yung islat niya sa DCAS. Ngayon, Kuya Ed Lapis is said to be the mentor and teacher. Meron siyang disipulo, si Kuya Ed Lapis. Sino yung disipulo niya? Okay, nasa internet to. I-search nyo to, Rolando Garcia. Kuya Ed Lapis is said to be the mentor and teacher of Pastor Rolando Garcia, which is observed to... Of Rolando Garcia of the Awakening Church
in the Philippines, which is also, siya rin po yung may-ari, CEO and owner, Chief Executive Officer and owner of Lemonyo Juice Drink brand by Big Brew. Si Big Brew, siya po yung kumpanya ng Big Brew Milk Tea franchise in the Philippines, where Lemonyo was endorsed by actor Baron Geisler last January 19, 2023. Nung di pa namin alam to, si Mrs. balak, kasi retire na di ba? Pag nakuha niya yung retirement niya, bibili siya ng franchise ni Big Brew. Tapos magtitinda siya ng Lemonyo. Lemonyo kayo. Di ba? Maganda pakinggan, no? Bili ka na, Lemonyo ka. Lemonyo ka. Halika, Lemonyo ka, oh. Gusto mo, Lemonyo ka, oh. Oh, pre-taste, Lemonyo. Ba? Baka yung bumibili, mga anak ng Lemonyo. So, yung Lemonyo, juice brand ito ng Big Brew Milk Tea. Yan, franchise. Pero hindi pa ako, mura lang daw to yung mga tinda nito, mura lang. Yung kumpara mo sa yung kape nila, kumpara mo sa ano ba yung mahamahaling kape? Starbucks. Ayan. Kukumpara mo. Ayan. So, ito si Pastor Rolando Garcia. Now, Rolando Garcia boldly teaches, ito yung turo ni, siya ay mentee ni mentor Ed Lapis. Okay, disipulo siya ni Kuya Ed Lapis. Rolando Garcia boldly teaches that Yahweh of the Old Testament is the type mentioned by Jesus Christ in John 10:10 because of the characteristic of the devil attributed to Yahweh, which is murderer, liar, and a thief in John 8:41-44. So, saan nakuha ni Rolando Garcia yung teaching na ito? Kay Kuya Ed Lapis. John 10:10, di ba? Sahin natin. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganan nito. Okay, agree tayo, yung magnanakaw dito, ang dyablo. Magkaiba talaga yon. Pero sa kanya, yung magnanakaw dito, si Yahweh. At si Yahweh, nireveal ni Christ ang dyablo. Siya pala yung dyablo. Okay, John, ito yung verse niya. Ito verse na ginagamit ni Ed Lapis at ni Rolando Garcia. Tama ba? Rolando Garcia. John 8:41-44. Ginagawa ninyo ang mga, sabi ni Kristo sa mga Hudyo, ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sumagot yung mga Hudyo. Sinasabi nila sa kanya, hindi kami inianak sa pakikiapid. May isang ama kami, ang Diyos. Yan, ha? Sino yung Diyos na ama nila? Si Yahweh. Ang ama namin, si Yahweh. Ayan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at ito na yung twist. Sinasabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako. Parang sinasabi niya, kung ang tunay na Diyos, na si El Elyon, ang inyong ama, ibigin niyo ako. Kaso, yung ama nyo, hindi si El Elyon. Sino? Si Yahweh. Yan. Ito yung twist. Sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sino yun? Si Elyon. Yan. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Sino nagsugo sa kanya? Si Elyon, hindi si Yahweh. Ayun, sino yung ama na Diyos ng mga Hudyo? Si Yahweh. Yan. Sabi niya, bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Arang sinasabi niya, kasi blinded na kayo ng Diyos nyo na si Yahweh. Ayan. Sino ang Diyos nyo? Sabi sa 44, ito na. Kayo'y sa inyong amang, sino yung ama nyo? Si Yahweh. Sino talaga si Yahweh? Ito yung verse na, twisted. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Ayan. At ang mga nais ng inyong ama, si Yahweh, na si dyablo pala siya, ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao. Sino? Si Yahweh na dyablo pala. So, sino si Yahweh? Mamamatay tao. Buhat pa ng una, mamamatay tao na siya. At hindi nananatili sa katotohanan. Marami siyang pinapatay.
Ginunaw niya yung mundo, panahon ni Noah. Si Noah lang ang tinira niya, Sodom and Gomorrah. Pinapatay pa niya yung mga iba-ibang mga bansa sa paligid ng ano. May time na talagang pinaubos niya. Pinapatay niya kay Joshua lahat, walang itinira. Pati yung ano, hari, diba? Meron yung isa na ano na nagkanulo sa kanila, diba? Tinago yung ano, si Achan, diba? Tinago yung mga ano. Ayaw ni Yahweh yun. Kaya nagalit si Yahweh, diba? Ayan. Sabi dito, at hindi nananatili sa katotohanan. So, walang katotohanan sa kanya. Siyempre, sa Diablo yun. Diablo yung tinutukoy. Hindi naman talaga si Yahweh, di ba? Pero sa kanya, si Yahweh yun, yung Diablo. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanya. Ibig sabihin, nature niya maging sinungaling. Kaya si Yahweh, sinungaling yan. Yan ang turo nila, ha? Hindi ko turo. Sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. So si Yahweh, which is ayon kay Kuya Ed Lapis at doon kay Rolando Garcia, na disipulo niya, kay Pastor Rolando Garcia, ay ang Diablo, sinungaling. At siya yung magnanakaw sa John 10:10. The interpretation is the God of the Jews, which is Yahweh, the God of Moses, the I am who I am, is not the same as the God of Jesus, which is El Elyon Elohim, the Most High God. But in reality, ay si devil pala. Is the devil, which is identified with darkness. So yung Diyos ng Israel ay Diyos ng kadiliman, hindi ng liwanag. Okay? Supporting verses of modern Marcionism with their twisted and corrupted interpretation to interpret as God who is light is El Elyon, the Father of Jesus, as opposed to darkness, which is Yahweh, the devil. So sa kanila, si Yahweh, the devil, is darkness. Siya yung kadiliman, si Jesus yung liwanag. Okay, ito yung verses nila, dadaanan ko lang, ha. 1 John 1:5, at ito ang pasabing aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw. Sino yun? Si Elyon. At sa kanya'y walang anumang kadiliman. Siyempre, ang Diyos, liwanag siya. Wala siyang kadiliman sa kanyang sarili. Amen? Kaya lang sa kanya, si Elyon yun. Si Jehovah, ang si Yahweh, na iisa, tawag sa kanya, YHWH, ay may kadiliman. Okay, ito yung verses na gagamitin niya, which is twisted to, ha? Twisted, ha? Zephaniah 1:14-15. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon, sa Hebreo ay Yahweh yan, ha? Ay malapit na, at nagmamadaling mainam. Malapit ang dumating yung araw ni Yahweh. Sa makatuwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoong Yahweh, ang makapangyarihang ito ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Mantakin nyo, may dalang lagim, kalagim-lagim, di ba? Kadiliman. Sabi sa verse 15, ang araw na yon ay kaarawan ng kapuotan. Kita yung ano dala ni Yahweh? Kapuotan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimot ng kadiliman. O kita nyo, si Yahweh, kadiliman. O, sabi sa New Testament, ang Diyos ni Jesus ay liwanag. Si Jesus mismo ay liwanag. Si Yahweh, kadiliman. O, parehas ba? Sabihin niya, hindi. O, baka nakukumbinsin na kayo, ha? Baka nakukumbinsin na kayo. O, ito pa yung dagdag na verse. Amos 5:18. Sa aba ninyo na nagnanasa ng karawan ng Panginoong Yahweh, bakit nyo yun ninanasa ang karawan ng Panginoong Yahweh? Kadiliman nga at hindi kaliwanagan. Ayan ang nakalagay. Yung karawan, the day of Yahweh is darkness, hindi light. Oh. So, they believe the name of the Father of Jesus is Elyon, the Most High God, and not Yahweh or Yehovah as the testimony coming from the demon. Na-confirm ito ng mga demonyo na alagad ni Yahweh. Kasi Yahweh ay devil. Sinabi ng mga demonyo, si Jesus ay anak ng kataas-taasang Diyos, which is sa New Testament,
Pag kinuha mo yung Hebreo translation niya, Elyon. So, maging ang mga demonyo ay alam ang pangalan ng Diyos na Ama ni Jesus daw. At hindi si Yahweh. Luke 8:28. Tingnan niyo. Alam niyo yung pinalayas ni Jesus ng mga demonyo, 2,000. So, sumalin dun sa mga baboy. Yakasalubong ni Kristo. Ito yung sabi ng mga demonyo dun sa loob, ha? Sabi ng lalaki. Luke 8:28. Nung nakasalubong, ito kagad ang sinabi. At nang makita niya si Jesus, siya ay sumigaw, yung mga evil spirit doon, sumigaw doon sa tao, at nagpatira pa sa harap niya at sinabi ng malakas na tinig, ano ang pakialam ko sa iyo? Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan, Elyon. Sino raw ang ama ni Jesus? Ang Diyos ng kataas-taasan. Maging mga demonyo, alam ang tunay. Hindi si Yahweh, kundi si Elyon, kataas-taasang Diyos. The Most High. Ipinamamani ko sa iyo na wag mo akong pahirapan. So, yung demonyo, nakiusap na wag, di ba? So, ang ginawa ni Jesus, pinalayas, pinapunta sa mga baboy. 2,000 yun. So, maging ang Old Testament ay kadiliman ayon kay Lapis. Kasi ang Old Testament, sino gumawa? Si Yahweh. Sino si Yahweh? Siya yung Diablo. Si Yahweh yung kadiliman. Si Jesus yung liwanag. Ito na yung pinaka-verse niya. 2 Corinthians 3:14-16. Datapwat, ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, Old Testament, ang talukbong ding iyon ay nananatili, hindi tinataas, na ito'y naalis sa pamagitan ni Kristo. So pag nagbabasa ka ng Old Testament daw, nakatalukbong sa iyo yung talukbong na maaalis lang yon pagka ikaw ay nanalig kay Kristo. Sa magitan ni Kristo, maaalis yung talukbong na yon. Ano yung talukbong? Pag may talukbong ka, ano yon? Hindi ka makakita. Tama? Ano pa? Nasa kadiliman ka. Hindi ka makakita, madilim yung paningin mo, hindi ka nakakaunawa. Si Kristo lang daw ang makapagliligtas sa iyo sa Old Testament na kasulatan. Verse 15, datapat hanggang sa araw na ito, kailan may binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. So pag binabasa mo yung aklat ni Moises, Old Testament, may talukbong ka. Bulag yung puso mo. Ayan. Pag binabasa mo ang Old Testament. Verse 16, ngunit kailan may magbalik sa Panginoon ay maaalis ang talukbong. Mapapalaya ka lang dun sa kadiliman na talukbong ng Old Testament na nagpapatigas sa puso mo pagka si Kristo ang nag-alis nun sa iyo. Kaya sa kanila, ang Old Testament ay bad. Kaya New Testament lang. Kaya Marcionism, di ba? Modern Marcionism. Okay. Ayoko naman tapusin to na gamit yung verse ni Ed Lapis, di ba? Kasi parang, paano yan? Anong tama, Pastor? Ay, alam na natin ang tama. Kaya lang, paano natin patunayan? May dalawa lang akong katibayan na koreksyon kay Ed Lapis. Una, dalawang koreksyon lang to. Una, Yahweh and Elohim is one and the same God in the Old Testament. Si Yahweh at si Elohim, iisa lang. Siya pinaghiwalay niya, di ba? Paano natin patunayan? Psalm 97 verse 9. Sa English, for you, Lord, New King James and King James, pagka-capital, ano yon? Yahweh yon, Yahweh. For you, Lord, Yahweh, are most high. Sino si Yahweh? Siya ang most high. Ano yung most high? Elyon. Above all the earth. Ibig sabihin, siya yung kataas-taasan ng Diyos. Sino? Si Yahweh. Niloloko tayo, di ba? You are exalted, far above all God. Sino yung El Elyon? Pinakamataas sa lahat. Wala nang lower God kay Yahweh. Siya na yung Elyon. Siya na yung pinakamataas. Psalm 97. Sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog, verse 9. 97 verse 9. Sapagkat ikaw, O Panginoon, Yahweh yan, ay kataas-taasan, Elyon, sa buong lupa. Ikaw ay nataas, na totoong higit sa lahat ng mga Diyos. So, meron ba bang tataas kay Yahweh? Siya na po yung Elyon.
So yung sinabi ng Diablo, Elyon, ikaw ay anak ng Diyos na kataas-taasan, sino yun? Si Yahweh yun. Isa pa, Psalm 7, verse 17. Okay lang po kasi wala pa yung ating pagkain. Wala pa naman, okay lang, no? Psalm 7, may communion pa tayo, kapatid, no? Psalm 7:17. Ito sa Ingles King James Version. I will praise the Lord. Sino yun? Capital. Yahweh yan, according to His righteousness, and I will sing praise. Kanino? To the name of, anong pangalan ng Diyos? To the name of Lord Most High. Ito, magkasama. Anong pangalan ng Diyos? Sabi sa Psalm 7:17, Yahweh Elyon. The Lord Yahweh Most High Elyon. Di ba niloloko tayo nitong mga Marcionist? Niloloko tayo nito ni Ed Lapis. Pinaghiwalay niya, isa lang pala yun. Diba? Si Yahweh, si Elyon, iisa lang. Wala nang mataas pa sa kanya. Siya rin yun. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoong Yahweh ayon sa kanyang katwiran. Verse 17. At aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoong Yahweh na kataas-taasang Elyon. Yan, Tagalog. Isa na lang. Psalm 83:18. That they may know that you, whose name alone is the Lord, Yahweh, are the Most High Elyon over all the earth. New King James Version. Sa Tagalog, upang kanilang maalaman na ikaw lamang na ang pangalan ay Jehovah, Yahweh, siya yun, ay kataas-taasang Elyon sa buong lupa. Siya rin yun So yung Diyos ni Moises, si Yahweh, siya yung Elyon. At sa New Testament, nung nag-transfiguration, si Elijah at si Moises kasama ni Kristo, di ba? Si Elijah at si Moises, pinaka-powerful prophet ng Old Testament. Sino ang boss nila? Si Jesus. Pag tinignan mo, sino si Jesus? Siya yung Yahweh rin. Siya yung El Elyon, dahil tatay niya yun. Iisa naman ang pagka-Diyos nila. Siya rin yun. Ayan. Kaya nagbigay ng 10 Commandments kay Moises, si Kristo yon. Siya yung Yahweh na anak ng Diyos. Yung amang Yahweh, isa pangalan nila, amang Yahweh, yung God the Father. Okay. So, siya rin yun. So, yung Elyon, yan ang description ni Yahweh. Kataas-taasang Diyos. Sino yung kataas-taasang Diyos? Si Yahweh. Jehovah. Okay. Ito na lang. Pangalawa. Dalawa lang naman to yung pang-correct ko Pangalawang correction, ito, wala na siyang masasabi doon. Butata na yon Si Elyon, ang kataasan ng Diyos, si Yahweh. Yung Diablo, iba yon, hindi yun ng Creator. Magnanakaw talaga yon, pero yun yung ama ng mga Pariseo, hindi talaga ang tunay na Diyos. Okay, pangalawa, the original Hebrew name. Ano ang pangalan ni Jesus? Hindi naman Jesus yung pangalan niya talaga, English yun, di ba? Ang Hebrew name ni Jesus ay galing sa Yehoshua na pinaiksing Yeshua. Na ang ibig sabihin ay Yahweh is salvation. Saan ba galing yung Yeshua? Yeshua. Yehoshua. Galing sa Yahweh. Hindi galing sa El Elyon. Kung ang original name, kung si Jesus ay, ang ama niya ay si Elyon, hindi si Yahweh, dapat ang original name niya ay Elishua, hindi Yeshua, sa Hebreo. Ibig sabihin, my God or my God is salvation. And not Yeshua. Very confusing sa Marcionism. Kasi si Jesus ay Yeshua. Galing, ibig sabihin, Yahweh is my salvation. Yun na lang. Tapos na tayo doon. So, ano yung tinuturo ni Ed Lapis sa kanong disipulo niya si Roberto Garcia ay heresy. Modern Marcionism. Kaya nga, sa ating pagbubulay, babala ni Kristo sa kanyang maalagad, Matthew 16:11-12, ano't hindi nyo napag-uunawa na hindi ang sinasabi ko sa inyo tungkol sa tinapay,
Dapat kayo mag-ingat sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo, na magkagayoy kanilang natalastas na sa kanila hindi pinag-utos na sila ay magsipag-ingat sa lebadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Pariseo at mga Saduceo. Winarningan na tayo ni Kristo, maging maingat tayo. At hindi lang yan, marami pang mga false teaching na nakakapasok sa church na susuriin natin sa mga susunod po na linggo na tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Okay na po, no? Hindi na po kayo matitinag. Okay na po, no? Praise God. Ito pong sermon ko, i-share ko po ito sa ating GC at pwede nyo i-download itong sermon ko na ito, PDF. Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sapagkat pinapakita mo sa amin ang mga maling katuruan na nakakapasok sa iyong mga churches. Tulungan mo po ang mga anak mo na nadaya, na paniwala ng mga maling katuruan ito. Tulungan mo po silang makawala rito at makita nila ang katotohanan. Na si Yahweh ay siya rin ang Elohim. Ang El Elyon, Elohim. Ang tunay na Diyos na manlilika. Ang Diyos na Ama ng aming Panginoon sa Kristo. Walang iba kundi ikaw, aming Amang Diyos sa langit. Salamat po sa iyong Holy Spirit na siyang aming tagapagturo. Sa aming pagpapatuloy, patuloy po kaming samahan sa aming pagpuputol ng tinapay sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Okay, ito pong ating pagpuputol ng tinapay ay tinatawagan ko po si Brother Dan at si Brother Berhel na i-distribute po ang tinapay at ipanalangin po muna nila. Sige, ipanalangin muna. Pagpanalangin po natin yung ating banal na hapunan. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na kami ay inyong tinubos sa kasalanan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, na binigyan niyo po ang inyong buhay sa amin, Panginoon. Lord, naway maging karapat-dapat po kami sa pagpartake dito sa tinapay na ito at sa inyong banal na dugo, Panginoon. At maraming muli salamat sa mga biyayang binigay niyo sa amin na ito through grace, Panginoon. In Jesus' name, amen. Taas po natin ang tinapay. Ito ang katuroan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog. Ito ang aking katawan, balik.
na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain ng tinapay. Taas po natin ang inumin. Matapos magkapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Okay, awitin po natin yung doxology. Pagkatapos po, babatiin po natin yung may kaarawan ng nakalipas at ngayong August po. Pangunahan tayo ng worship team sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above. Ye heavenly hosts, praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above. Ye heavenly hosts, praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Yeshua, at ang pag-aari sa atin ng Holy Spirit ay sumaatin palagi, ngayon at magpakilanman. Amen, amen. Upo po muna tayo at babatiin po natin yung may kaarawan ng ngayong August at yung nakaraan po na hindi pa natin nababati. Praise God. Okay, yung August na lang po. Kasi yung July baka magdoble. Okay. Okay, tinatawagan po yung may birthday.